Vicky, ito, paboritong almusal ng mga Pinoy. Pag ito, tataasin ng presyo. Revolution siguro. Tampok sa Mina Express ngayong gabi yan. Tanong, anong klase naman ng pandesal ba'y niluluto pero may palaman na para mas maging masarap? Okay yun. At Igan, assorted pa yung flavor niyan para swak sa lahat ng panlasa. Narito na po ang kwento ni Michael Daez. Nakilala ba kayong Pilipino na hindi pa nakakatikim ng pandesal? Yun ay dahil ang pambansang tinapay natin ay ang pandesal nga. At yun ang handa natin ngayong gabi. Are you guys ready? I'm a pandesal lover. Let's go. Pandesal. Ito ay salitang Espanyol nang ibig sabihin sa atin ay tinapay na may asin. Pinakamasarap itong kainin kapag mainit at umuusok pa. Sa paglipas ng panahon, marami na ang mga naimbentong paandar sa pandesal. Isa na ang ready to eat with palaman. At ang latest na version daw ng pandesal ay may kasama pang topping. Yung Pilipino is talagang, they like pandesal. Hindi kumpleto yung nila yung the whole day nila pag walang pandesal. So parang nagkaroon kami ng idea na bakit kaya hindi na lang ibahin natin, lagyan natin ng stuff. Ang tawag dito ay pork stuffed pandesal. So okay, let's go. Sarap ng tinapay Malasa yung tinapay. In fairness, konti lang yung palaman. Medyo mabigat yung bread, pero masarap siya. Parang tostado lang yung labas, pero yung sa loob, malambot, mabigat. At pag kinakagat mo talagang masarap. Noong panahon ng pananakop ng Kastila sa atin, walang ipinagkaiba ang pandesal sa mga dinner roll ng mga taga-Europa. Ang mga Pinoy naman na kusinero, serbetero at serbedera, madaling araw pa lang simula na ang trabaho nila. At ang mga natirang pandesal ng kanilang mga Kastilang amo ang ginagawa nilang almusal. Malapit sa puso ng Pilipino ang pandesal. Simple lang siya, pero patok na patok sa ating panlasa. Kahit ano pang palaman ang ilagay natin dyan. Ako po si Michael Daez. This is Midnight Express. Good night.